tayo sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Team Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na Pesma, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. Alleluia, Alleluia. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 12. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinakalipumpunan ng mga tao, at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Parisiyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moses? Sumagot naman sila,
Ipinahintulot ni Moses na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng iyong ulo, kaya niya inilagda ang kautusan na ito. Subalit sa pasimula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello po at mapagpalang oras naman sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating munting tahanan. Dito sa Facebook at sa YouTube ang ating Pesma Plus. At sa pagkakataon na ito, as usual, ang ating pag-open po ng program ay ang pagbabasa ng pagninilay ng ating Santo Papa sa ating programang Pesma. Pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas o yung tinatawag natin na Gospel Reflections. So ito po yung pagninilay ng ating Santo Papa, ibinasi po sa Gospel according to Saint Mark, chapter 10, verses 1 to 12. Basahin ko po yung words of our Holy Father. Ito na po yung kanyang pagninilay. God's faith in man and in woman, those to whom he entrusted the earth, is generous, direct, and full. He trusts them. But then the devil introduces suspicion into their minds, disbelief, distrust, and finally disobedience to the commandment that protected them. They fall into the delirium of omnipotence that pollutes everything and destroys harmony. We too feel it inside us, all of us, frequently. Sin generates distrust and division between man and woman. The social devaluation for the stable and generative alliance between man and woman is certainly a loss for everyone. We must return marriage and family to the place of honor. The Bible says something beautiful. Man finds woman. They meet, and the man must leave something in order to find her fully. That is why the man will leave his father and his mother to go to her. It's beautiful. It means setting out a new path. Man is everything for woman, and woman is everything for man. Ito po binasa ng ating Santo Papa sa kanilang general audience noong 22nd of April in the year of our Lord 2015. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. So, napakaganda nga po, di ba? At sa akin naman kunting pagninilay. So, napakaganda nga po, di ba? Yung kasal, yung hindi lang yung celebration, kundi yung talagang reason behind it. At kung babalikan natin yung pag-start ng ministry ng ating Panginoon, ang una-una niyang ginawang milagro is sa wedding of Cana. At doon natin nakikita ang kanyang presence sa wedding at ang
presence din ng kanyang ina, kung saan siya po ay tinawag na ng kanyang ina na mag-start na ng kanyang ministry. It's in the wedding of Cana. So dun mismo, ang presence ng Christ signals or indicates a very important siya sa role ng kasal. At dahil nga yung kasal ay isang covenant, isang oath o covenant sa inyong dalawa, kasama po ang mahal na Panginoon, ang nag-i-exist na covenant is between you, dalawa kayo, at sa Kanya, tatlo. Kaya nga minsan yung aming pari dito nagsabi, may tumawag sa Kanya, may nagtanong sa Kanya na sabi niya, Father, gusto ko akong iwanan ng aking asawa. Pero kahit ginawa niya sa akin yun, nagkaroon siya ng ibang babae, mahal ko pa rin siya. At hindi ako naghahanap ng ibang lalaki. O papalitan siya, hindi siya daw naghahanap. Sabi ni Father, sabi niya, blessed are you. Sabi niya, kasi nga, hindi, kung sinira niya yung kanyang covenant sa iyo, yung kanyang oath, yung kanyang promise sa iyo, ikaw ay hindi mo sinira ang iyong promise or yung covenant sa Kanya at sa iyong Panginoon. So dalawa yung covenant na hindi mo sinira. Siya, dalawa ang kanyang covenant na isinira. Sinira niya ang covenant niya sa kanyang asawa, yung lalaki, sinira niya yung covenant niya sa kanyang asawa at sa kanyang Panginoon. Doon mismo, nang ginawa nila nung ikinasal sila. So sabi niya, yung covenant is oath to death. Hanggang kamatayan, sumpa hanggang kamatayan. Sumpa in a positive way. At yan po ay kailangan din nating isa puso at isa isip na ang pagpapakasal po is not only a legal agreement between both of you at yung mga witnesses, kundi yan po ay nasa harap ng ating Panginoon. Kaya nga ang kasal natin ay nasa simbahan, hindi po sa garden. Wala po nagkakasal na garden. Sa loob po ng simbahan dahil nga dyan. So, kung makikita natin ang una-unang ministry ng Christ when He started this ministry is ang kasal. At dahil sa kasalan po ng ating simbahan sa Sacrament of Holy Matrimony, kasama po natin siya sa ating panunumpa, sa ating covenant, may obligasyon tayo na yan po ay sundin dahil hindi lang sa ating asawa, kundi sa ating Panginoon. Yan po katindi, kaya nga hindi pwedeng sirain. Sa ating Catechism 1614, anong sinabi po? The matrimonial union of man and woman is indissoluble. God Himself has determined it. What therefore God has joined together, let no man put us under. So napakaklaro po. Dahil nga ang union ay ginawa ng Panginoon, hindi pwedeng sirain ng tao. At minsan, kung tinitingnan natin ito, kung tinitingnan natin sa panahon ni Moises, pinayagan ni Moises dahil nga sa katigasan ng kanilang mga puso. So, sabi nga dito sa ating catechism na kahit parang napaka-imposibleng gawin ito o kahit mahirap gawin ito, hindi po ito ginawa ng Panginoon natin na mas bumigat pa kaysa sa ginawa ni Moises. Bakit sinabi yan ng ating Catechism 1615? By coming to restore the original order of creation, ibig sabihin ng ating Panginoon ay bumaba sa lupa. Disturbed by sin, He Himself gave the strength and grace to live marriage in a new dimension of the reign of God. It is by following Christ, renouncing themselves, and taking up their crosses that spouses will be able to receive the original meaning of marriage and live it with the help of Christ. So nagiging magaan siya. Ikumparar mo kina Moses na time, bakit sabi, si Moses nga pinayagan sila maghiwalay. So parang easy doon kay Moses, hindi masyado mahigpit. Pero dito sa ating Panginoon, nung na-fulfill niya na ang Old Testament, naging New Testament na hindi pinapayagan dahil ang ating kahinaan
ay tinulungan na, di ba? Nasusupplement na ng presence ng ating Panginoon. Nandiyan ang ating simbahan sa pamamagitan ng ating simbahan. So sana nga, di ba, dahil election ngayon, tingnan po natin ang ating mga kandidato. Na ang kandidato po natin ay inline din sa teaching ng ating simbahan. Hindi lang dahil gusto siya natin o sikat siya o matapang siya o kung ano man o nagbibigay siya ng pera sa atin. Hindi po. Kasi ang consequence po ng mga law na ipapasa nila, apektado po tayong lahat at ang mga anak natin. So, sa panahong ito at araw-araw po sana tingnan natin kung paano natin mapapatibay ang ating marriage, ang relasyon natin. Hindi lang mapapatibay, kundi let us make it as a happy gawin natin na isang masayang kondisyon ng ating tahanan dahil ang tahanan po ang bunga ng ating kasal. At sana rin po sa eleksyon na ito makita natin kung sino ang nararapat na mga kandidato na susuportahin natin dahil po sila ay in line sa turo po ng ating simbahan. So yan ang siguro mabibigay ko ngayon. I hope sana naman po ay may nakuha rin tayo, may napulutan tayo. Thank you so much and may God bless and keep us. Ito po si Rex from Chicagoland. Thank you. So, shalom, purihin ng Diyos, purihin, purihin, purihin sa lahat ng oras. So, maraming salamat, Guwapong Utod, Pisma Compadre Rex ng Chicagoland. At sa lahat ng pong mga kasamang Pisma, sa lahat ng subaybay, matangkilik, sumusuporta at nanalangin sa channel na ito, Pisma Plus, lalo na po sa programang ito, Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. Mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at sama-sama po tayong magnilay po ng Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. Araw ng Biyernes, pizza 28, katapusan na araw ng Pebrero 2025 at ikapitong linggo sa karaniwang panahon pa po tayo, no? So sa sunod pong linggo ay magsimula na po ang ating Lent, no? Sa March 5. Sa susunod na Miyerkules na po ang Abu, ano po. So, kailangan na po nating ipaghanda at dito po sa Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas ay tungkol po ito sa pag-asawahan. So dito po ipinadiinan ng ating Panginoon ang pagkakaiba ng kautusan ni Moses at pinaliwanag ng ating Panginoon. Ano po? Ngunit itong mga kapatid nating mga Hudyo sa panahon na yon ng Parisiyo, may Parisiyo pa po. So itong sinasabi nating Parisiyo ay kasama po sa mga Libita po ito. Ng kanilang lipi ay diyan kinukuha ang pagkapari sa bawat pamilya. Magsilbi sa templo, ay wala namang templo ngayon. Templo para mag-alay para sa mga kasalanan at sa pag-alay para sa Panginoon na pagbabasbas sa unang lumabas na anak na lalaki, ano po. At ang ginawa po nilang tradisyon na lahat na pong lalaki inaalay na po sa templo, no? Na
Ngunit yun po ang kanilang katuruan. At dito po ay ang mga Parisiyo ay gustong sisiluin ang ating Panginoon dahil galit po sila sa mga aral na pinapatupad at tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Maraming taliwas sa kanilang pagkaintindi. At dito po sa panahon na yun ay dyan na po siya sa bababanda ng Bitanya, no? Kung saan po tayo ay palagi roon, no? Sa Mount of Olive, sa katabi ng Mount of Olive, sa bahay ng tatlong magkapatid, no? Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro, ano po. So diyan po sa baba niyan, no? Ang River Jordan, diyan banda, kung saan ay yun po ang tamang lugar na sisiluin po ng mga kapatid nating mga Parisiyo ang ating Panginoon ang tungkol sa pag-iisang dibdib. Dahil po ang mga kapatid natin na mga Hudyo ay ang turo sa kanila traditional. Ito ang utos ni Moses na diborsyo talaga. May diborsyo sila rito. Yun nga po, malala ko po yung nakaraang 7 taon po ay ang inalagaan ko po ay mag-asawa. Ang lalaki ay isa sa mga scientist po rito ng Israel. At ang aming doktor noon ay isang ibang lahi, pero dahil may dugo po siyang Hudyo, isang babae, ay 3 beses na nag-asawa. So parang normal lang po sa kanila ang diborsyo, paghihiwalay. So ito po yung tinatanong ng mga Parisiyo para siluin ng ating Panginoon. Ngunit ang batayan ng Panginoon napakatatag dahil po'y nasulat po sa Tanak, sa kanilang Torah, sa Book of Genesis, na ang isang lalaki at isang babae ay mag-iisang dibdib at hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. So sa kanila po madali, dahil po sa mga anak nila ay suportado naman ng gobyerno, may allotment gobyerno, pagpalaki. Ang ginagagawin lang ng magulang ay palakihin, no? Na may suportang gobyerno pagdating ng tamang panahon, wala ka ng karapatan sa anak mo. So, okay po sa kanila kahit magdiborsyo sila. Ang isang nakakalungkot ay suffer ang mga anak at hindi maiwasan ng mga anak na sundin din po. So yun po ang ating simbahan, na ang turo ng ating Panginoon, walang makapagpahiwalay, kung di ang kamatayan lang po. Sa atin po ay mayroong annulment hanggang po doon. Dahil iba yung annulment, iba yung
diborsyo. Ang diborsyo, kahit anong bagay ang rason. Kahit maliit na bagay, malaking bagay, paghiwalayan, hiwalayan. No? Kung sa history, yan po, no? Sa Bible, ganun din po. Ay doon nga pinutulan ng ulo, liig si San Juan Bautista. Dahil inagaw po ni King Herodes, si Herodias, na asawa ni Haring Felipe, kapatid niya. Kinundi na ni San Juan Bautista. Okay. So, yun ang nangyari. Sa Old Testament naman, no? Si David naman, no? Inagaw ang asawa ni excuse me, Uriah. So, may mga history po sila talaga. At ganoon din po, no? Isa sa mga hari, no? Sa ilalim na ng simbahang itinayo ng ating Panginoon. Sino ba yung umiwalay, no? Yung Anglican. So, si King, kalimutan ko yung hari, no? Na hiningi niya sa Santo Papa dahil wala siyang anak na lalaki. Iwalayan niya po ang kanyang asawa at mag-asawa ng ibang babae, baka sakali ay makaanak ng lalaki. So nagpaalam po sa Santo Papa sa panahon na yun. Sabi ng Santo Papa, pwede kaya akong magsabi sa iyo na madiborsyo sa iyong asawa, ngunit sa akin lang yun. Pero sa mata ng Diyos, hindi pwede. So, nagalit, humiwalay. King, ano ba yan? Kalimutan ko. King Philip the Second, ano ba yan? So, yun po, no? Dito ay pinalaliman talaga ng Panginoon, no? Kung ano ang kasalanan kung hiwalayan po natin ang ating mga asawa. Sa ibang talata ay may isa doon na kung hiwalayan na ang rason ay nangalunya ang asawa, may annulment talaga. So ang annulment iba sa diborsyo. Ang diborsyo kahit anong rason o may pinag-usapan kayo na hindi na tayo magkaintindihan, wala na akong pagmamahal sa iyo, diborsyo agad. Dito po sa ating simbahan, ang annulment, ang ibig sabihin na walang nangyaring sakramento ng kasal. So, ibig sabihin, kung tayo'y pinilit lang o nagpakasal tayo dahil sa ating mga magulang, yung hindi kusang loob at ramdaman, o kaya ano pang mga rason na sa annulment, yung tinago mong sakit o tinago mong hindi ka magkaanak, hindi mo pinaalam sa pakasalan mo, no? So ground yun, annulment, no? O may kinakasama ka na hindi mo nasabi before ka kinasal at malaman ng napangasawa mo, so ground po yun ng annulment. So may mga specific na batayan ang ating simbahan sa mga bagay na ito na ipinagkaloob ng simbahan, no?
Dahil hindi mo naman pwedeng ipilit sa isang tao na wala talagang nangyaring kasal. Dahil pinilit o may mga ginawang hindi mabuti ang isa na hindi pinaalam. So yan po, no? Yun nga po na naalala ko po ang aking mga ninuno. Naabutan ko yung mga tiyahin ko. Sobrang higpit sa kanila kahit tumawak ng kamay. Hindi pwede noon, no? Sa mga matatanda natin na mga girlfriend, may boyfriend, naghawakan na, naghalikan na. So, hindi pwede dahil pala tama yung simbahan. Ang kakulangan lang po ay hindi pinalaliman ng pagturo ng ating mga kaninunuan sa atin. Yung dapat na ipasa mula sa ating simbahan ay dapat may pasa sa atin ng malalim, no? Yung maliwanag na bakit, anong rason? Anong rason bakit hinigpitan tayo? No? Na nagmamahalan naman po tayo. So una-una po sa juvenile stage, no, alam naman po natin na hindi pa klarong pagmamahal yun. No? Parang udyok lang ng ating isip at damdamin. Pangalawa, sa pansanlibutan na pangangailangan, no? Katawan lang. Pangatlo, ang basihan ay mahal mo dahil mayaman po sila o nasa posisyon sila, no? May mga ganon na pangyayari. Ngunit ang gusto ng Panginoon na subaybayan po tayo mula ng maliit pa. Paliwanag sa atin na hindi basta-basta. No? Yun nga po sabi ng mga matatanda, no? Ang pagpapakasal ay hindi tulad ng bagong lutong kanin na isubo natin kaagad dahil hindi na pwedeng iluwa. So yun, tama po pala. Ayun nga. At isa pang bagay na kung ito po ay isinasabuhay nating lahat, isa itong gawain ng pagbabanal. Isipin mo, bilang isang Kristiyano, lumaki sa tamang pagturo na kahit may mga sitwasyon ng temptation sa kapaligiran, ngunit patuloy kang birhin, no? Hanggang sa sumiping sa iyong asawa. Ano pagkatapos ng banal na sakramento, no? Ng kasal. Gano? Yung isa lang, ikaw lang mag-isa at siya, ikaw rin lang isa ang hawak ng pariyon yung katawan. No? So, kung pagnilayan natin ay napaka banal na gawain. Dahil sa mga kapatid nating Hudyo, no? napaka stricto sa respeto sa katawan ng isang babaeng Hudyo. Ano po? Una-una po, hindi pwedeng sundan mo ang babae ng lalaki. Kailangan mauna sa paglakad. Kahit pag-akyat sa hagdan, kahit makasama mo sa elevator, pagka may mga lalaki dyan, atras yung mga babae. So, kailangan ikaw ang lalaki, ikaw magbigay ng
panahon, oras na antayin silang makakyat, no? O makababa. So ganyan, no? At sa kanilang tradisyon ay ang hindi pwedeng magkadikit ang kanilang balat, no? Sumisapin. Ang ari lang po nila ay magkasundo. Kahit sa ng babae, hindi pwedeng hawakan ng lalaki. Yun ang kanilang tradisyon noon sa mga religyos. Dahil ang dudo ng babae ay para lang sa bata, no? Na pagdidi. Hindi pwedeng hawakan. Ang mahawakan lang ng isang tunay na Hudyo ay ang kamay, paghalik, yun lang. Kung halikan niya ang buong mukha, yun lang. Pero pagdikit, no? Na para tulad sa atin na lahat, tulad kay Adan at Eva, so sa kanila ay magiging na sila, madumi sa kanilang spiritual na buhay. So yun nga po, hindi na po natin pag-usapan rito ang pagkaberhin. Talakayin po natin yan pagka sa panahon na mabanggit ang mahal na ina. Dahil pinag-usapan po natin to sa kultura at tradisyon ng mga Hudyo. Isa na pong puntos yun, no? Na yung respeto sa babae ng mga kapatid natin Hudyo. Yung sinasabi na pagdating sa pananampalataya ay ang mga babae walang at ang mga bata, totoo yun. Pero hanggang lang doon. Pero sa respeto sa babae, sa katawan ng babae, ay napakalaki ang respeto ng mga kapatid nating Hudyong lalaki. Sa pananampalataya ay sila yung masimuno, sila yung mag-lead. Yung mga babae ay nakaseparate, no? Makapagdasal sila pero hindi sila obligadong magminyan, dahil sa gilid-gilid lang sila o nasiparate sila. Yung mga lalaki, yun ang nagdadala ng mga sa Diyos, no? Sila yung abantiro, no? Ganyan ng mga Hudyo. So pagdating naman sa bahay, unang-unang respeto ng kapatid nating Hudyong lalaki, ng asawa, ay ang katawan. Pangalawa, kusina. Yung kusina, hindi pwedeng magdesisyon yung ama ng bahay. Yung asawa niya ang magpalakad ng kusina. Kung ang lalaki magluto, okay lang. Pero pagdating sa pagpamahala sa buong kusina ay yung babae talaga. Dahil yun din ang tinuturo ng mga babae sa kanilang mga anak na babae. So yung lalaki na bata, tinutuktukan din ng pagturo ng mga lalaki sa kanilang pananampalataya. Parang 100%, no, ipinapasa maliban sa trabaho. No? Ito naman ang babae, ina, ang ipapasa niya yung gawain sa loob ng bahay, kusina lalo na. Dahil hindi kailangan pwedeng ma-contaminate, no? Ng hindi kosher. Tapos pananampalataya. So ganyan, no? So ito ang sinasabi ng ating Panginoon, isang mahalagang bagay ito. Yung nga po na malungkot po ako'y makarinig na mamroblema ang isang pamilya dahil na
Ranasan ko po yun. Ang magsasuffer talaga ang mga anak ko po. Na hanggang ngayon patuloy ko pong itagdasal na maintindihan po nila ang sitwasyon. At ituro na po sa mga anak nila na ang tunay na sakramento ng kasal. Kahit pa po sa ibang pananampalataya sila, patuloy ko pong itinataas na darating ang panahon na mapaani po sila sa tunay na simbahan na tinayo ng ating Panginoon. So, yung 3 anak ko po ay yung 2 lalaki ay katapos na kakasakay lang ng barko yung isa. Yung isa ay nagtuturo na po, 5 taon na yata sa high school. So, ang aming maliit na si Josh ay 8 taon pa lang po, no? So yung panganay kong babae, may apo na ako sa kanya, malaki na, 12 years old yata. So yun din po, no? Na wala rin po silang sakramento ng kasal at dandahan po pinapaliwanag. Sana po ipuin ng banal na espiritu na dandahan po na maintindihan nila itong mga bagay na ito. So yun, no? Sa ngayon ay ito yung pamilya talaga ang dapat ingatan dahil ito yung una target ng kumakalaban sa Panginoong Diyos. Sisirain ang pamilya para hindi tatalima sa kagustuhan, sa mabuting plano ng Panginoong Diyos sa bawat isa. Yun po. So, ito yung mahirap na ngayon. So, ngunit tayo po'y palaging manalangin at sinasandal sa Panginoon ang mga bagay na ito na matulungan po tayong maingatan ang pamilya, lalo na po ang sagradong pag-iisang dibdib na kahit anong mangyari sa loob ng bahay ay walang hiwalayan at maiayos palagi ang hindi naman perfecto. Ayos palagi ang mga bagay na ito kasi minsan sa material ang maraming hadlang sa pangangailangan, no? At lalo na pag malayo ang isa't isa ay hindi may iwasan may mga bagay na humahamak o na humahatak sa isa't isa. Pero matatag, pananampalataya ay lumalago at madisiplina, makontrol ang sarili at magawa ng paraan na hindi engage sa malaking kasalanan o mortal sin para yung kapayapaan na tunay ay mahugot po natin sa ating Panginoon na handang magbigay sa lahat ng oras kung nasa estado tayo ng grasya. So yun po, pagdasal natin ang bawat isa at tayo'y damhin ang pag-asang buo na ito lahat ay aayos ng ating Panginoon, lalo na po sa mga pamilya na may mga problema
may mga katulad nito na mawasak. Kung wasak na rin, ay ipanalangin natin na maiayos at mabuo ulit. Kung hindi mabuo, maiayos ang isa't isang sitwasyon, no, na makabalik sa Panginoon. So maraming salamat po ulit. Shalom, Beletraot. Papuri sa Diyos. God bless us all. Todarabali kulam. Yom Tov. Mukdam Boker Tov. Boker Tov. At ianda natin ating sarili sa Miyerkules. Diabo. At doon po natin damhin ang pagpapala ng ating Panginoon, dahil ito yung memorable nating makamtan ang pagmamahal ng lubusan ng ating Panginoon, na tayo'y tinupos sa ating mga kasalanan, sa kanyang pagpapako, pagbata sa cross. At marami pang pangyayari na hindi kalugod-lugod sa isang Diyos na mamatay, sakripisyo para sa ating mga kasalanan. So iwas na po tayo sa mga kasalanan at mamuhay ng kabanalan. So shalom, back to you. Gwapong utod, Pisma, Compadre Rex ng Chicagoland. Shalom, shalom, shalom. Lehet out. Bakasya. So yan po ang ating pagninilay sa araw na ito. Thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Espiritu Banal.